Isang panibagong utangan platform na naman yung pag-uusapan natin ngayon. And bago ko lang siya na-discover sa App Store. Yes, so hindi siya available sa Google Play Store kasi hinanap ko siya doon. So sa mga merong App Store dyan, masasearch natin siya doon. Anyway, itong loan application na to, nagpapautang nga daw siya ng up to 50,000 na maximum loan amount. And pagdating naman sa kanyang daily interest, 0.05% nga lang daw per day. Sa kanyang loan term payment naman yung in-offer niya is 91 to 360 days. As a freelance, pwedeng akong mag-apply sa kanya, no? At hindi lang yun, kasi marami pang pwedeng mag-apply sa kanya. Katulad na lang ng fisherman, housewife, student, at yung mga nasa sales. Marami. Anyway, nagkaroon nga ako ng offer sa kanya, no? Pero wag niyo muna siyang balaking i-download kasi sisilipin muna natin yung kanyang loan details kung okay nga bang magpautang itong loan application na to. Kaya naman kung interesado ka dito sa ating panibagong utangan na sisilipin ngayon, keep on watching. Hello guys, it's Ciel Mariano and welcome back to my YouTube channel. At kung hindi ka pa napag-subscribe sa aking channel, please subscribe dahil palagi ako nag-share ng mga experience ko at nag-review ng mga OLA or online lending platform kung legit ba o hindi ito sa ating channel. Pag-usapan nga natin itong panibagong loan app na na-discover ko sa App Store. Yes guys, hindi po siya available sa Google Play Store. Ilang beses ko siyang sinearch doon pero wala talaga. So sa App Store lang natin siya pwedeng ma-download. Pero wag niyo muna siyang balaking i-download hanggat hindi niyo pa tinatapos itong video natin para magkaroon ka ng idea kung legit nga bang magpautang itong bagong loan app na to. So, itong ang loan app na tinutukoy ko ay itong ang si Pinara Credit Fast Cash Loan na pagmamayari ni CRT Credit and Lending Corporation. No? Parang familiar sa akin yung kanyang company which is CRT. Anyway, dito meron siyang 3.5 na stars, 105 na ratings, at 100 plus pa lang yung kanyang downloads. Medyo na-curious nga ako sa loan application na to kasi wala siya sa Google Play Store. Ewan ko kung bakit sa App Store lang siya masisearch. And dito nga dinownload ko siya para malaman ko kung okay nga bang magpautang itong loan app na to. Malay mo, di ba, na sa makagaya natin na mga naghahanap talaga ng mga utangan, gusto ko talagang makadiscover ng isang loan app or panibagong loan app na okay at magandang magpautang. So, dinownload ko itong si Pinara kasi nakaka-curious yung kanyang pangalan. At dito nga pagka-open ko ng kanyang application, dito may privacy statement na kailangan nating basahin at intindihin, no? Anyway, may permission siyang hinihingi katulad na lang ng SMS, location, and then yung kanyang device data, camera album, app usage, phone number, information. At dito kapag once na nag-disagree ka naman kasi ayaw mong i-accept yung permission na hinihingi niya at click mo yung disagree, mag-exit ka lang. So, kailangan talaga nating i-agree para makapag-proceed tayo sa application niya. After kong nang i-agree, no, yung permission niya, pagka next step, hindi ko na may screenshot yung mga next na gagawin dito sa loan app na to. Siguro naka-private nga itong application na to, no? Pero dito, magpo-provide ka ng cellphone number na gagamitin natin sa kanilang application at ilalagay lang din natin yung OTP or yung verification code na na-receive natin. Anyway, gumamit nga ako ng ibang cellphone, no? Para mapicturean ko yung pag-apply ko sa loan app na to at para mapakita ko sa inyo kung paano nga ba yung gagawin dito, no? So, dito, pagka okay na, pagka-provide ko ng cellphone number na sa kanyang application, dito sa kanyang dashboard, makikita natin, no, yung maximum loan amount na pinapautang itong loan app na to, which is up to 50,000 nga daw. Yung interest rate nga niya is 0.05% per day nga daw siya, no? And pagdating naman sa kanyang loan term, 91 to 360 days. Pagdating naman, no, sa kanyang ID information, dito yung mga valid ID na hinihingi niya is UMID, SSS, passport, driving license, PRC, postal ID, national ID na physical card, national ID na electronic, and GSIS, at yung PhilHealth ID. Sa other identity information naman, no, pipicturean natin yung ID na provide natin, and ilalagay lang din natin yung ID number, first name natin, last name, middle name, date of birth. Pero dito, based on my experience sa kanya, after kong picturean yung ID na provide ko nga, nag-automatic generate na yung information ko sa kanya. Sa other personal information naman na pipilapan natin, dito pipilapan natin na yung industry classification, company name, length
length of employment, monthly income, payday 1, payday 2, tsaka yung company address. And then after nun, sa other information naman, pipila pa natin yung educational background, marital status, number of children, total credit cards, property ownership, residential address, email address, Viber account, Facebook account, alternate phone account, pero optional lang yon. Anyway, sa kanyang occupation type, yung mga pwedeng mag-apply sa kanya, hindi ko na may isa-isa kasi sobrang dami. Pero ilalagay ko lang dyan sa my screen. Pagdating naman sa kanyang contact information, bali 2 contact reference lang no, yung kanyang hinihingi. And then after noon, dito sa kanyang identity verification, mag-selfie verification lang tayo. So, ganun lang kadali no, na mag-apply dito kay Pinara Credit at may offer na nga siya sa akin na 1,000. Pero hindi ko man lang nakikita yung kanyang loan details dito sa part na to. Pero kasi dito no, medyo nag-aalanganin ako na i-click yung withdraw now kasi baka kapag once na clinic ko, mag-automatic disburse yung loan amount na in-offer niya. Pero so far naalala ko pala no na hindi pa pala ako nakapaglagay ng aking withdrawal account. So clinic ko yung withdraw now at dito makikita natin yung kanyang loan details no. Dito ang minimum loan amount na pwede nating mahiram nga is 1,000 at yung pinaka-maximum na loan amount na pwede kong mahiram is 32,000. Yung kanyang loan term is 187 days which is 6 term nga daw siya. At dito sa kanyang baba makikita natin yung repayment plan. And yung repayment amount na ibabalik ko is 1,076 pesos. Yung repayment date naman niya is March 17, 2026. So, binilang ko yung araw na yun, no, from today. Parang 6 days lang siya. Sabi na natin 7 days. Kasi para sa akin, parang 6 days lang siya. Kasi kahit gabi ka na mag-apply dito kay Pinara Credit at na-approve ka, automatic nakasama na yung araw ngayon sa 7 days. Clinic ko dito, i-scroll down ko siya pababa. Dito meron siyang service fee na 330 pesos. So, ganun kalaki yung kanyang kaltas doon sa 1,000 na hiramin mo sa kanya. So, parang sobrang laki naman na yun, no? Anyway, para saan nga ba no yung kanyang service fee at bakit ganun na lang kalaki no yung kanyang kaltas doon sa 1,000 na ino-offer niya? Dito sabi niya, system service fee 0, account maintenance fee is 155 pesos, risk management fee is 175 pesos. So, doon pala mapupunta yung kanyang kaltas. Pero sobrang hindi pa makatalungan sa akin to, no? Sobrang laki talaga para sa akin. At yung amount lang na madidisburse sa e-wallet mo is 670 pesos. Diba? Sobrang laki ng kanyang kaltas doon sa 1,000 pesos na in-offer niya. For me guys, no, hindi po siya recommended at huwag kayong uutang sa mga gatong klase ng loan app kasi talagang mababaon lang kayo. Lalo na 7 days repayment lang siya at ganun na agad kalaki yung kikitain niya sa'yo doon pa lang sa 1,000. What's more pa kaya kung mas malaki or mas higher pa yung offer niya sa'yo? Like siguro 5,000, edi parang kalahati na lang yung ma-receive mong loan amount sa kanya. Tapos 7 days repayment lang. So talagang hindi ko po talaga siya mai-recommend na utangan. So, yun lang naman yung gusto kong i-share about dito sa ating panibagong topic na panibagong utangan. Sana meron kayong nalaman. Anyway, sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. Click the notification bell para lagi kang updated sa aking susunod na video. Thank you guys, thank you for watching and see you on my next video. Bye!